Halina at lumapit sa Panginoon. Halina at lumapit sa ating Diyos, na may lalang sa ating lahat, na nagbigay ng buhay sa atin, na may lalang sa ating lahat, na nagbigay ng buhay sa atin. Halina at lumapit sa Panginoon. Halina at lumapit sa ating Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Halina at lumapit tayo sa ating Panginoong Diyos, at upang tayo maging marapat sa misang ito kahit papaano, magsisimula tayo sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan tayo kasama ang ating mga minamahal sa buhay, hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Pakiyuko natin ang ating ulo, tahimik natin sabihin sa Panginoon ang ating mga intensyon. Pakisama po sa panalangin ang mga tumutulong sa atin, kaintin ang mga kababayan natin sa ibang bansa na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Pagdasal natin ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bilang tugon sa aming ngayon dumadalangin, itulot mong ikaw ay aming makapiling. Ang pagtitiwala namin sa dakilang pag-ibig mo ay tunghayan mo sa aming ngayong narito, upang sa pagkaparam ng bahid ng aming mga kasalanan, kami makapamuhay sa iyong kabanalan at maging ganap na tagapagmana ng iyong pangakong buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na yun, nagpatira pa si Abram. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, "Ito ang ating tipan. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa." Hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham, sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang iyong mga inapo, at magtatatag sila ng mga bansa, at may magiging hari sa kanila.
Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi, at ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lupaing ito na inyong tinitirhan ngayon. Magiging inyo na ang buong lupain ng Kanaan habang panahon, at ako ang magiging Diyos ninyo. Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan, ikaw at ang iyong lahi, sabi pa ng Diyos kay Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mabalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa at ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitawan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham. At may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Pag ngayon'y napakinggan ang tinig ng poong mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng mithi niya't kalooban. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking aral, kailan may di makararanas ng kamatayan. Sinabi ng mga Hudyo, ngayon natitiyak naming inaalihan ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta. Pero sinasabi mong hindi mamamatay kailanman ang sinumang namumuhay ayon sa iyong aral. Dakila ka pa ba kaysa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano bang akala mo sa sarili mo? Sumagot si Jesus, kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, iya'y walang kabuluhan. Ang aking Ama ang nagpaparangal sa akin. At sinasabi ninyong siyang inyong Diyos. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit siya'y nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid na makikita niya ang araw ng pagparito ko. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ako'y ako na. Dumampot sila ng bato upang siya'y batuhin, ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Lahat tayo may kanya-kanyang takot. May takot na humarap sa maraming tao. May takot na mawalan ng negosyo o trabaho. May takot na mag-isa. May takot din namang magkaroon ng sarili nilang pamilya, etc. Pero sa lahat marahil ng mga takot, ang pinakamatindi ay ang takot sa kamatayan. Yung takot na tayo'y mamatay o mamatayan sapagkat lahat ng takot pwedeng iwasan. Pero hindi ang kamatayan.
Sabi nga natin, kapag oras mo na. I don't think we can never cheat death. Yang mga hindi namamatay, kahit na sa mga matitindi at delikadong stunts na ginagawa nila, o kahit na matitindi yung mga aksidenteng kinabilangan nila, they were not able to cheat death. It's just that hindi pa nila oras talaga. At maging ang mga mayayaman na may kapasidad para sa dekalidad na ospital at bigatin magagaling ang mga doktor, wala silang magagawa kapag oras na nila. Walang magagawa ang tao para dugtungan ang kanyang buhay. Kaya nakatatakot naman talaga ang kamatayan. Pero ano itong sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyong ating napakinggan? Na ang mga namumuhay daw ayon sa kanyang aral, kailanmay hindi makararanas ng kamatayan. Pwede ba yun? Siya nga mismo, alam nating namatay. Kaya nga, mayroong mga mahal na araw at kaya nga may isa-celebrate tayong muling pagkabuhay dahil siya ay namatay. And so ano itong ibig sabihin ng Panginoon? Well, siguradong matutulungan tayo ng ibang mga sinabi pa niya. Kasi ang sabi niya sa Juan 11:25, ako ang pagkabuhay at ang buhay. Sino mang sumampalataya sa akin kahit na mamatay ay muling mabubuhay. Sa makatuwid, meron pa ring kamatayan. Maging sa mga sumasampalataya sa Kanya. Yun nga lamang, hindi ito kamatayan ng Espiritu. Hindi ito kamatayan ng kaluluwa. Kamatayan lang ng katawan, manapa. Sapagkat nauna rito ay sinabi rin ng Panginoon sa Juan 5:24 na ang mga nakikinig at sumasampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Ang mga ito raw ay hindi nahatulan sapagkat ang mga ito, anya, ay inilipat na sa buhay, wala sa kamatayan. Sa makatuwid, ang mga nananampalataya kay Kristo, nabubuhay pa lang, ay mayroon ng buhay na walang hanggan sa kanilang kaluluwa, sa kanilang espiritu. At yun, kailanman, kahit mamatay ang kanilang katawan, ang siyang hindi mamamatay. Yan po ang dahilan kung bakit pwede talaga nating sabihin patungkol sa isang namatay, lalo pat alam nating na isuko talaga na sa Diyos ang kanyang buhay, hindi na siya yan. Kasi patay na yan. Mga remains, mga labi o mga naiwang na lang niya yan dahil siya ay nanatiling buhay. Consequently, sa English version po ng gospel reading natin ngayon ay sinasabi ron that anyone who keeps my words will never see death. Ang magandang example po nito ay si San Esteban na unang Kristiyanong martir o yung pinatay, nag-aalay ng kanyang buhay para kay Kristo. Sapagkat ang sasabihin sa Acts 7:55 ay, bago ang kanyang kamatayan, Stephen saw God. Nakita niya ang Diyos, ang kadakilaan ng Diyos, si Jesus. And then, people stoned him to death. Tapos sasabihin ng verse 60 ay, he fell asleep. Hindi sasabihin doon namatay si San Esteban. Ang sasabihin doon ay he just fell asleep. Pero sasabihin sa Tagalog version na namatay siya. So paano natin i-reconcile ang dalawa? Ang namatay talaga ay ang katawang lupa lamang ni San Esteban. Pero hindi ang kanyang kaluluwa. Because as a true follower of Jesus, nang dumating na ang kamatayan sa kanya, he did not see death coming. Instead, he saw Jesus coming for him. Pag ganun nga ang nangyari, na kapag tayo sinalubong ni Jesus sa oras ng ating kamatayan, si Jesus na minamahal natin pero mas nagmamahal sa atin ang kamatayan, ay magiging talagang parang pagtulog lang. Walang sakit, walang lungkot, walang takot na mararamdaman. O hindi po ba batay sa mga naririnig natin para sa mga kapatid nating malapit ng mamatay, may nakikitaan niya silang mga kaluluwa na sumusundo sa kanila. At sino itong pangkaraniwang tinatawag nila? Sige nga. O hindi ba kung hindi yung asawang namatay, yung anak na namatay, yung magulang na namatay, ibig sabihin yung mga taong malalapit sa kanila. Mga taong minamahal nila at minamahal din sila. Kaya nga kapag ayaw pa nating mamatay ang isang tao, anong sinasabi natin? Kapit, huwag ka munang sasama sa kanila. Kasi alam nating malakas ang hatak ng mga sumusundong ito sa taong mamamatay na. Kasi ang mga taong ito ay hindi iba sa kanya. Minamahal niya at nagmamahal din sa kanya. And so imagine kung sa oras na ating kamatayan, ang Panginoon mismo
ang siyang susundo sa atin. Ang Panginoon mismo ang siyang magsasabi sa atin na, halika na, huwag ka nang masyadong maghirap pa. Sa bahay ng Ama ay maraming silid. At gaya ng naipangako ko, kapag naipaghanda na kita ng matitirhan, babalik ako at isasama na kita. Ito na ako, handa na ang titirhan mo sa bahay ng Ama. Halika na. Makaramdam pa kaya tayo ng takot at lungkot pag ganun? Kung si Jesus na ang siyang sumusundo sa atin. Si Jesus na minamahal natin at mas lalong nagmamahal sa atin. Oh, I believe that will automatically be heaven for us. Langit yon maliwanag. Yung tayo kanyang sunduin, hawakan niya ang mga kamay natin at akayin tayo towards heaven. Mga kapatid, hindi lang na minsang narinig natin o baka minsan tayo na mismo ang nakapagsabi nito. Na kapag tayo namatay, gusto natin yung pagtulog natin, huwag na lang tayong magising. Para nga naman walang pain. Gusto ko yung expression na yun, ha? Yung simula ng expression na kapag tayo namatay, gusto natin ganun lang. Hindi natin sinasabi na kung tayo mamamatay. So ibig sabihin, tanggap na natin. And then the good news is this, gusto rin ng Panginoon na hindi tayo maka-experience ng pain. But it's not just the pain in our body, but more importantly, the pain in our soul. Yun ang ayaw niyang maranasan natin. Sapagkat, come to think of it, mamamatay at mamamatay talaga ang katawan natin. And sometimes, even most of the times, it involves pain. Basta ang mahalaga, yung pain ay hindi manatili sa kaluluwa natin. Sapagkat ito naman talaga ang mananatiling buhay kapag namatay na ang katawan natin. Kaya ang mahalaga, ang kaluluwa natin ang hindi maka-experience ng pain. Ano nga naman ang saysay na manatiling buhay ang ating kaluluwa kung makaka-experience ito mayat maya ng pain o kung mayat maya ay lagi naman itong mamamatay sa paghihirap, sa pagdurusa. Kaya ngayon pa lang, ibinibigay na sa atin ng Panginoon ang opsyon na hindi natin ito maranasan pagdating ng panahon. Isuko natin ang ating buhay sa Kanya, sa Panginoon. May nabasa po ako na kung titingnan nga daw po natin ang alphabet, between B and D is letter C. And B stands for birth, while D stands for death. In between, there is C. And C stands for choice. So, what does this mean? Ang ibig sabihin ay, birth inevitably leads to death. Talagang mamamatay at mamamatay tayo. Yun lang, pinuhay tayo, automatically, pinanganak tayo, kaagad-agad, araw-araw, moment by moment, biyaheng kamatayan na talaga tayo. Wala tayong magagawa dyan. Pero, in between birth and death, there is our choice. Pwede tayong mamili kung paano natin haharapin ang kamatayan. Whether haharapin ba natin ito ng natatakot, nalulungkot, o parang pagtulong yan. Well, it will all depend sa mga choices na ating gagawin habang tayo nabubuhay. Sapagkat kung sa pagpili natin, ay pipiliin natin lagi si Jesus. If in between our birth and our death, we will always choose Jesus all the days of our lives. Then and only then, ang kamatayan ay hindi na magiging karanasan na nakatatakot at nakalulungkot. Ito'y magiging parang pagtulog lang na kapag gising natin, buhay na walang hanggan. And so mga kapatid, tama na wala tayong magagawa kapag ang kamatayan ay nandiyan na. Pero sa tulong ni Jesus ay pwede pala natin itong harapin ng panatag at masaya. At yan ay kung ngayon pa lang isusuko na natin ating buhay sa Kanya. Sapagkat siya itong nagtagumpay sa kamatayan ang nangako ng muling pagkabuhay sa sino mang taong
isusuko sa Kanya ang buhay. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya. ringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringgin ng Diyos sapagkat anak niya ang ako. samo Mahal niya ako. ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di ringgin ng Diyos ang alam samo. kong di ringgin ng Pikit Diyos natin ang ating mga ang mata. samo Panginoon, ko. tulungan mo kong huwag matakot mabuhay. Sapagkat dahil sa mga problema ko kadalasan, nawawala na ako ng pag-asa. Sobrang hirap kasi, sobrang takot, pag-aalala ang aking nadarama. Kung minsan parang gusto ko na talagang mamatay na. Pero hindi dapat magtapos ang lahat ng pakikibaka. Lalo pat alam kong nandyan ikaw na aking kasama. Habang nabubuhay ako, may mission ako. Darating ang pagkakataon na kapag natapos na ang mission ko, panatag at masaya akong haharap sa iyo. Mayroong Magandang mangyayari Kung lalapit ka sa kay iyo, Jesus, maaaring matagal, kung maaaring mahirap, lalapit pero magiging maayos din ang ka kay Jesus. mayroong magandang mangyayari. Mayroong magandang Kung kamatayan ay kanyang napagtagumpayan, wala siyang hindi po pwedeng mapagtagumpayan para sa iyong kabutihan. Tandaan mo lang lagi. At paniwalaan. Lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Mag-aalay po. Jesu Kristo na naglingkod sa taong mahal, buong puso ang sarili mo'y inialay. Aking buhay, pagpalait bihagin upang iyong alipin, manatili sa pag-ibig mo, Panginoon. Munting ang handog ko sa iyo, sa tingin mo halaga higit sa ginto, pagkat Diyos ko tangi mong hinahanap, sa pag-ibig maghihigit
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ito'y pakinabangan sa pamumuhay namin sa mundo at sa pagkakamit ng kaligtasan ng mga tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, asamang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamayas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pag-isikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hugbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng iyong anak at sa aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong binarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa ni Janis na aming obispo at ang tanang kaparian, alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong tumahimik at ipagdasal, alalahanin ng ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ang mahal na birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka,
Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ng aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaaniyahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Anumang kabutihan ang maaari kong ipadama, itulot ninyong magawa ko ngayon ang mga bagay na to. Away, wag ko itong ipagpaliban o ipagpaliban.
mga landas. Naway huwag ko itong ipagpaliban o ipagwalang bahala, sapagkat di na ko muling daraan sa ganitong mga landas. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa iyong piging na banal, ay lumuluhog sa iyong pagmamahal upang kaming tumanggap ng banal na pakikinabang ay maging mga kasalo sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong lisa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama'y tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pagsuporta. Marami pong salamat. Sa mga kababayan natin, nagpapadala ng kanilang tulong through our GCash and bank account, marami pong salamat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa kalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal